meditation of Miss Angelica Dorsey. Hope you like it all. Wala ka ba sa buhay ko? Noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Nagkailaning tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magpapago. Mabuti ang Diyos nasa
iyong kaawa ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Tunay niyang kaibuti ng Diyos sa bawat araw, sa bawat oras. Tunay na tapat, mapagmahal at mapagpatawad ang ating Diyos na buhay. Sa mga oras na ito, tayo po'y sama-samang magnilay ng Saturday Gospel na kung saan maituturing nating spiritual nating pagkain upang ang kalakasan nating spiritual ay magabayan ng ating Amang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang yung pangalan, di ka nagbabago kailanman. Ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng habag sa atin. Ang Diyos na nagbigay ng pagkakataong tayo makagising sa isang panibagong umaga. Ang Diyos na nagiging dahilan ng bawat pagtibok ng ating puso. Ang Diyos na laging nandiyan at naghihintay sa atin. Napansinin siya. Pagkukulan siya ng relasyong ganap, malalim, isang pag-ibig na ipagkakaloob natin sa Kanya. Sa mga oras na ito, bago tayo magpatuloy, tayo po'y humingi ng kapatawaran sa ating mga kahinaan, kasalanan, upang sa ganon, humingi tayo ng paglilinis sa ating Ama. Muli, Ama, ang iyong lingkod, dahil malapit sa iyo na may kababaang loob. Batid mo ang aking mga pagkakamit, kasalanan, batid mo ang aking kahinaan. Linisin mo ko, Panginoon, sa mga oras na ito. Batid mo rin ang aking mga kalakasan. Nawa, Panginoon, alam kong di ako karapat dapat na gamitin mo upang maging daluyan ng iyong mensahe. Ni isa man sa amin ay walang karapat dapat sa kami lahat ay makasalanan. Ngunit maraming salamat, Lord, sa pagpili mo ang iyong abang lingkod upang gamitin mo lamang instrumento, daluyan ng iyong mensahe. Mangusap pa sa akin, Panginoon, gamitin mo ang aking tinig upang ang iyong tinig ang aming marinig. Muli, the wisdom, the discernment, and the fruit of the Holy Spirit. Especially, Lord, bigyan mo ko ng kababaang loob na ikaw ang may pagmalaki ko sa Facebook live na ito. Of course, Lord, dinadalangin ko din po ang kasalukuyang nakikinig ngayon. Batid mo ang nilalaman ng kanilang isipan, ng kanilang puso. Give them the peace of mind, the self-control, the love, the joy, the peace that
kind and the goodness, Lord. I-focus namin ang mensahe na ibibigay mo sa araw na ito, Saturday Gospel, Panginoon. Upang sa ganun, mabless kami, mabless namin. Come, Holy Spirit, we need you. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Sinawa. Muli, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang pagbabautismo kay Jesus. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkahaw ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw po through social media, kapwa po ng Facebook Live. And of course, salamat sa Panginoon sapagkat ginagamit niya ang social media upang sa ganun kahit nasaan po tayo ano ginagawa natin, kahit man nakahiga ka pa dyan, nagkakape, ano pa bang ginagawa natin ngayon, kahit na hindi ba, kahit ano, kasi ano na hindi mo na kailangang magsuot ng damit na maganda, mamasahe. Yung social media maganda ang naidudulot yan when it comes to papalaganap ng mabuting balita. Yun na nga lang, kung ginagamit natin ang ating social media to glorify God. Baka naman nauubos yung ating oras sa kagagamit ng social media, nagbabayad ng internet monthly, palang hindi nag-glorify si God. Kaya di po ba, habang pinapanood nyo po itong Saturday Gospel, pakishare nyo lang po itong Gospel Today sa inyong pong timeline, sa inyong group chat, o kahit kanino na gusto nyo na i-share ang mabuting balita. Kaya nga good news kailangan good vibes tayo. Amen. Ako nga po pala, Sister Angelica Dorde from Bulacan, at ako po isang Katoliko. At ito pong Word of God Daily Gospel ay nagsimula po noong August 5, 2019. Salamat sa Panginoon, maglilimang taon na siya sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Alam nyo, maraming pinagdanaanan itong Facebook Live na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil 2024 na. Ano na ba? January 6, 2024. Parang kailan lang, January 1. Ngayon 6 na, nasusunod dyan, sabihin ko ngayon ay January 31 na. Amen. Ang bilis ng panahon. Kaya sana, huwag nating aksayahin ang bawat araw na makarinig tayo ng mensahe ng Diyos.
dito po, pag tayo ay nag-Facebook Live tungkol po sa gospel, lahat po tayo ay, una, mga makasalanan. Pangalawa, dapat lahat po tayo ay, dapat meron tayong humility. Amen? Na tanggapin na, ay, yung mensahe ni Lord, ako tinamaan. Okay lang yun, di ba? Kasi gano'n naman po ang salita ng Diyos eh. Kumbaga sa doktor, may sugat ka, kakalkalin, gagamutin, masakit, in a process, pero ang gusto nung mapagaling. Ganyan din po, ang Facebook Live na ito ay parang hospital, na spiritual hospital, na matatouch yung mga kasalanan natin na ibibigay ng Diyos kasi our Jesus Christ is our divine healer. So, habang tayo po ay nanonood ng live o nakikinig ng live, ay nagpe-perform ng spiritual miracle si God. Amen. Gusto lang po ni Lord, be humble, no? Wala ditong matalino, wala ditong mataas ang pinag-aralan, wala ditong mayaman. Lahat tayo makasalanan na nag-a-ask sa forgiveness ni God. Amen. So, alam niyo po, maganda po yung gospel natin ngayon. So, balikan po natin. Tungkol po, pagbasa po natin, nagmula kay San Marcos. Chapter 1, verses 7 to 11. Ito po tungkol sa ang pangangaral ni Juan Bautista at ang pagbabautismo kay Jesus. Alam niyo po, yearly, naririnig po natin itong gospel na ito, pero naniniwala po ako na sa bawat gospel each day, iba't iba ang mensahe ni Lord sa atin. Sabi nga sa oras na ito, bukod sa nagpe-perform si God ng spiritual healing sa ating mga kasalanan, nagpe-perform din si God ng tawag dito blessing. Is either ma-bless tayo sa message ni Lord ngayon o mainis tayo. Pero alam mo, kapag ikaw natin nakikinig ng mga ganitong gawain, kasi hindi lang naman to sa Facebook Live, di ba? Punta ka ng YouTube, ng TikTok, may mga talagang content creator ng kanilang layunin ay to glorify God. At maganda yun. Maganda yun, no? Punta ka sa YouTube, mga pare, mga preacher, nagdidilig gospel sila. Tayo, abang lingkod nyo, ay nag-gospel naman sa Facebook Live. Amen. Hindi naman po ang talino o hindi pa class pinag-aralan. No? Kumbaga, ang puhunan ko po rito ay yung aking puso na gusto ko pong maglingkod sa Panginoon na ma-share ang gospel through social media. Kasi alam ko, kapag may nakanood dito, pwede niyo i-share sa kanyang friends, pwede niyo i-share sa Canada, sa Australia, o diba? Ang dami nating no? Kung tutusin, sa akin personally, mas mainam na ikaw ay nagpipreach online kasi you can reach iba't ibang tao iba't ibang lugar kaysa doon sa face to face na pupunta ka lang sa isang lugar, halimbawa punta ka ng Parañaque, Quezon City. Actually, ang mga pumupuntang tao doon mga taong talagang hinahanap si Kristo. Amen. Halimbawa, na-invite ka brother, sister, mag-talk ka naman sa ganitong lugar. Asahan mo yung mga taong nandoon hinahanap si God, hinahanap si Jesus Christ. Unlike sa online, sometimes accidentally or sometimes talagang plano ni Lord na makarinig yung Facebook friend mo ng mabuting balita. So, ang lawak ng pwedeng makarating ang mabuting balita online. At insist yun nga, boom na boom ang social media ngayon. Amen. So, muli, lahat po ng nangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay nakafocus sa message. Huwag po dun sa tao. Huwag po doon sa pare. No? Baka mamaya, galit kayo kay Father. Pag nag-homily, galit kayo, hindi kayo maniwala sa sinasabi niya. Hindi po, no? Kasi ang Diyos ay pumipili ng mga tao na mabibigyan niya ng kapangyarihan. Like gift of preaching, gift of giving, amen, para i-glorify si God. Kaya ng mga pinili, mga propeta, mga hari, may mga din naman yan May mga kahinaan din yan Amen. Like Moises, na utal-utal siya magsalita, pero ang sabi ni God, huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng makakatulong para magsalita sa'yo. So, ganun po tayo, no? Ang gusto lang ni Lord, willing ka ba? Willing ka ba? Amen po. Kasi si Lord naman, pag tumawag, nagbibigay yun ng complete. Dali na po. Nagbibigay yun ng kumpleto. Hindi yan nagbibigay ng kulang-kulang. Amen. Ang gusto lang ni Lord, humility. So, yun nga po, sabi nga po dito sa mabuting balita ngayong araw na po ito, meron po, sa akin po pagninilay sa tulong ng Panginoon at sa banal na Espiritu, meron po akong napansin na dalawang
statement or dalawang sinabi ng character sa ating mabuting balita. Sino ba yung naging character natin ngayon dito sa mabuting balita? Sabi nga dito, merong binanggit na si Juan Bautista. Amen? At sino? Ang Diyos Ama. Pareho sila nagsalita. Amen? Ang sabi dito, punta po tayo sa sinabi. Sinabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Excuse me. Uso ngayon ng ubo. Uso ang sipon. Di po ba? In Jesus name. Tapos yun nga po, sabi ni Juan Bautista sa mabuting balita, hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Ano ipinapakita ng statement ni Juan Bautista? Punta muna tayo sa tayong mga ordinaryong tao. Usually, pag meron tayong kausap, nagbibigay tayo ng statement. Is either galit tayo, masaya tayo, excited tayo, meron tayong binibigay ng statement, sentences. Depende na yan, no? Halimbawa, sinabi mo, halimbawa, sentence mo is, ayoko nga bumili niyan. Wala akong pera, mahal yan. So depende na yun kung paano sasabihin doon sa kausap mo. Amen? So, yun face to face nagsasalita ka na, ay, hindi to masarap. Hindi masarap yung niluto mo. Ang asim ng nilaga mo. Sinigang pala. Hindi ba? Araw-araw nagkakaroon tayo ng statement At meron tayo, pinakausap, tatay mo, nanay mo, di ba? Ngayon, ano ba ang mahalaga? Yung statement mo o kung paano mo siya sinabi? Amen? Kamukha ngayon, usong-uso ang text, ang chat sa messenger. Kapag nag-chat ka sa isang tao, kailangan lagyan mo ng emoji. Kasi pag hindi niya malalaman, ito sinabi ba niya to, masaya siya, galit siya, nagugulat siya, ganyan, yung mga emoji. Amen? Halimbawa, di ba, hindi ko na example. Halimbawa, kausap ko yung nanay, yung nanay ko. Tapos sinabi ko, Nay, hindi masarap yung sinigang mo. Kulang sa asin. Kaharap ko nanay ko Ano naman magiging reaction ng nanay ko? Ganun ba anak? Sige, next time. Ayusin natin. Amen. So nakita ni Nana yung expression ng mukha ko, kung paano kung nagsalita na mahinahon. Amen. Kung sinabi ko yun ng pagalit, ano ba yan? Hirap na ako, nagtrabaho ko, magkamo, tapos itong ulam na to, ang pangit-pangit ang lasa. Ano ba to? Nilaga ba to? Sinigang? Hindi ba? Magkaiba. Meron kang message na gustong iparating doon sa kausap mo, pero magkaiba yung approach. Amen. Kaya nga, ang pinakamahalaga, pag tayo ay nakikipag-usap sa isang tao, paano ba natin ito dinideliver? Paano ba natin ito sinasabi sa kanya? With compassion ba? Galit ba? Naningisi ba? Importante yun. Kaya pag sa mga chat, nagme-message tayo sa messenger, lagyan nyo na emoji. Kasi kamukha niya, pag sinabi mo doon alam mo, hindi ko nagustuhan, alam ba, chinat mo, tinype mo, hindi ko nagustuhan ang regalo na ibinigay mo sa akin. Para mo kong iniinsulto. Size 7 ako, binigyan mo ko ng size 11 na sapatos. Alam mo, ganyan tinype mo yung ganon. Di ngayon, marireceive ng taong binigyan mo ng message. Pag binasa niya yun ng walang emoji, iisipin niya, ano ba to? Nang-iisulto ba to? Kasi binigyan ko na, reklamo pa. Ano ba to? Galit ba to? Amen. Kasi once na nakatanggap tayo ng chat o message sa isang tao, tayo ang nagbibigay ng emotion, tayo ang nagbibigay ng meaning kung ano ba ang ibig sabihin niya. Amen. Kaya dapat, din tayo nag-iisip kung paano natin sinasabi sa isang tao. Amen. Sabi nga nila, mga Ilonggo, galit na, malambing pang magsalita. Diba? Galit yung mga Ilonggo, pero ang lambing pagsalita. Alam mo na, iinis na ako sa'yo. Ganyan mga Ilonggo. Pero ang mga Waray, sabi mo, alam mo, gusto kitang bigyan ng regalo sa birthday mo. Ay, ang Waray, di ba, pag galit, mataas ang boses. Ano, gusto kitang bigyan ng regalo sa birthday mo? Di ba, gano'n? Diba? Napakahalaga ng delivery
Kasi may impact yun. At saka nag-iingat tayo dapat sa sentence natin kasi isang word lang na hindi magustuhan ng kausap natin, ano mangyayari? It can break your relationship. Halimbawa, 5 taon, 10 taon, 15 taon kayo magkaibigan, may nasabi kang hindi maganda. Pwede niya sirain ang relasyon nyo. Kaya nga dapat, ang nilalaman, ang mga sinasabi natin, is to glorify God. Because sabi nga, kung anong laman ng puso, yun ang nilalabas ng nguso. Di ba? Ano yung mga sinasabi natin, yun naman ang puso natin. At mahirap pa, no? Kapag tayo ay galit, ay hindi na tayo nakakapag-isip. Kahit matalino ka, mataas ang pinag-aaral mo, pag galit ka, nakikita kung ano ka talaga when it comes to character. Ano mo yung napakatalino, may pinag-aralan, pag nagalit naman, nagmumura, diba? Kung ano namang sinasabing bad words. Kaya dito sa mabuting balita natin, may pinakitang statement na gusto ng Diyos na tularan natin. At ang unang statement nga, ay ito sinabi ni Juan Bautista na hindi ako karapat-dapat pagkalag ng tali ng kanyang mga panyatak. It shows humility. Alam natin na si Juan Bautista, halos ang karakter niya ay parang na rin si Jesus eh. Amen. Kulang lang siguro sa kanya, ipako sa krus eh. Hindi, namatay siya diba, pinugutan siya ng ulo. So, makikita natin na, during the time of John the Baptist, ano na siya eh, marami na siyang nahihingan yung mga tao eh. Diba, napapangaralan ng mabuting balita, nababautismuhan sa tubig. Ang dami na yan, dami niya na followers. Kumbaga sa panahon natin ngayon, siguro, marami na nagla-like, nagko-comment, nag-share sa kanya. Marami na niniwala sa kanya. Meron siyang opportunity na gamitin yung kanyang kasikatan, just to glorify, no? Bigyan niya ng glorification kanyang sarili. Ipagmayabang baga. Di ba, may mga taong ganon, dati mahirap, walang-wala, nung magkaroon, parang hindi mo na ma-approach. May mga kakalala ba kayong ganon? Ibang tipong dati makita mo, nangungutang pa sa'yo ng pangbigas. Pagkatapos ng umasenso, huyo ka. Amen. Pero si Juan Bautista, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Actually, hinighlight ko pa yung word na karapat-dapat na kinapitalize ko pa. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. You don't deserve that. We don't deserve this. May pera ka? You don't deserve that. You have your family? You don't deserve that. You have the good looks? You don't deserve that. Pero, meron ka nun eh. Binigyan ka eh. Nakapagtapos ka ng pag-aaral. May pamilya ka. May anak ka. May bahay ka. Nagkape ka ngayon? Nagmilo? O gatas? Hindi ay karapat-dapat sa mga ganong blessing. Pero binibigay pa rin ni Lord. Amen. Ang tanong, saan natin ginagamit yan? Saan natin ginagamit? Ginagamit natin saan? Para hindi mag-glorify si God. Na meron kang kakayanang tumulong sa kapwa mo dahil ikaw ay may pera, mayaman. Pero hindi mo ginagawa. Kung tutuusin yung kayamanan na meron ka, ipinahiram lang sa'yo ng Diyos yun. You don't deserve that. Kasi kay God yun eh. Siya may-ari nun eh. Pinapadaan lang sa'yo. Pero, alam mo, yung nararamdaman natin kapag meron na tayo, nakakatas na tayo sa ating kapwa, para bang karapat dapat tayo tumapak ng ating kapwa, karapat dapat tayo mang-api ng ating kapwa, karapat dapat tayo maghusga ng ating kapwa, nagiging entitled tayo sa mga bagay na hindi dapat. We don't own anything in this on earth. Lahat hinihiram, lahat temporary, lahat pinagkakatiwala ng Diyos. Sa palagay niyo ba, nung ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus para sa ating mga walang niya, makasalanan, karapat dapat ba niya, deserve ba ni Jesus yun? Hindi niya deserve yun. Pero dahil nga sa pag-ibig niya sa atin, dahil sa pag-ibig ng Ama sa atin, hinigay niya yung kanyang buhay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagiging karapat dapat kasi nagiging mapagmataas tayo.
Sabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Panyapak! Alam naman natin sa parte ng tao mula ulo hanggang paa, ang panyapak, yung pinaka paan natin, talampakan. Saan ba natin ginagamit to? Sa paglalakad. Tinatapak natin sa lupa. Alam naman natin, ang lupa madumi. Amen. Ganyan ka-humble si Juan Bautista. Kung tutusin, pwede naman siya magbuhay. Mayaman. May kakayanan naman ang kanyang mga magulang. Pero pinili niya na talikuran ang karangyaan sa buhay. Just to serve God. That's just to share the gospel. Sino ngayon sa tao sa panahon nito na kayang talikuran ng kayamanan, ang kasikatan, ang lahat para lang maglingkod sa Panginoon? Yung bang tipong kilalang kilala ka sa buong mundo, ang yaman-yaman mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo, tatalikuran mo lahat yun. Just to be humble to serve God. Parang yung kwento doon sa mayamang binata na sabi niya kay Jesus, ano pa po ang gagawin ko? Gusto ko makapunta ng langit. Nagawa ko na lahat ng 10 utos ng Diyos. Ano pa? Ano sabi ni Jesus? Ay, ito gawin mo. Pagbenta mo lahat ng kayamanan mo. Ipamigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Amen. Mahirap pumasok sa langit kung hindi natin kayang i-give up ang lahat sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng meron tayo dito, ultimo buhay natin, pansamantala lang. We cannot be a servant of God kung di natin tatalikuran ng lahat. Kung di tayo magpapasa natin sa sariling krus. Kung di tayo magiging humble like Christ and like John the Baptist. Alam mo yung Kristo na anak ng Diyos, walang bahid kasalanan, pero nagpakababa para sa atin. Pero tayo, ang tataas ng mga pride natin. Para bang, kapag meron ka, hindi ba? Parang, amen. Lahat tayo may pride eh. Kahit sabi mo nakakilala ka sa Diyos, may pride tayo. No? Amen. Pero, hindi mo Bautista na, ni tali. Hindi siya parapat-dapat. Ganun niya, binibigyan ng respeto, halaga, si Kristo. Parang no? Yung babaeng dinudugo for how many years? Ano sabi nung babae? Mahawakan ko man lang ang dulo ng iyong laylaya, no? Ng iyong damit, gagaling ako. Yung bang tipong, paano ba tayo nagkakaroon ng faith kay God? Yung bang tipong, sinasabi na, we should live by faith, not by sight? Kaano kalaki yung pagtitiwala natin sa Diyos na kahit maging humble tayo, hindi maging hambog. Na naniniwala tayo na halimbawa, minura ka at hindi ka nagbura, tumahimik ka lang, hindi tayo talo nun. Ang nangyayari kasi sa mundo, pag minura ka, mumurahin ka din, mas malutong pa. Ano pong pinagkaiba nyo? Di pareho na lang kayo. Amen. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, iniisip natin, laging nakikita ang humility. Kasi pag nakita sa atin yun, nakikita si Kristo sa bawat ginagawa, sinasabi, iniisip natin. Yung bang tipong kahanga-hanga yung taong nasa kanya na yung lahat, pero di ba ang humble? Ako talaga, bilib na bilib ako sa ganyang tao. Yung bang may kaya sa buhay, matalino, di ba? Parang nasa kanya na lahat eh. Pero makikita mo nakikisama sa mga tao na gusto niyang tulungan. Hindi mo makikita sa kanya yung pagiging mayabang. Amen. Bilib na bilib ako sa taong humble. Sa totoo lang. Pwede ko lang lagyan ng corona. Hindi ba? Kasi yung pagiging humble, si Kristo yan eh. Si Kristo yan. Kaya sana pilitin natin na maging humble tayo. Amen. Yun ang sinabi, yun ang makukuha nating lesson sa sinabi ni Juan Bautista. Sana, may sinabi din, ang mabuting balita, ang nagsalita naman, ang Diyos Ama.
nung bibinyagan na sa Ilog Jordan si Panginoong Jesus, di ba? May bumabang parang kalapati yung Holy Spirit yun. At ano sabi? May isang tinig na narinig. Anong sabi? Sinabi ng Diyos Ama, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Amen. Ay, parang tumataas yata yung balahibo ko. Bakit? Ang sarap mapakinggan na sabihin sa iyo yun ng Diyos. Ikaw ang minamahal kong anak. Sabihin nga lang sa atin ng nanay, tatay natin, yung tipong sarap-sarap ng feeling. Yung pa kaya ang Diyos Ama ang magsabi sa atin na ikaw, Brother Toti, Brother Dominic, Brother Jerry, hindi pa. Ikaw ay minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. Anong pinapakita ng statement ni God, the Father? It shows God's will. Ano ibig sabihin? Kaya niya nasabi yun kay Jesus kasi alam niya na itong Jesus na to, na kanyang bugtong na anak, ay gagawin lahat, ultimo sa pinakaliit na instruction, ang kanyang kalooban. Tinan nga ang nangyari, diba? Kahit nililibak na si Jesus sa mga Pariseo, Saduceo, dalubhasa sa mga kautusan, kahit sinasabihan na siya na, uy, kapangyarihan mo, kaya ka lang nakapagpagamot, nakapagaling. Kasi galing yan sa demonyo, kay Prinsipe Beelzebul. Ikaw ba naman, magawa ka na nga ng tama. Papagaling ka na nga ng mga may sakit, sasabihin pa, galing pa sa demonyo yung kapangyarihan mo. O, di ba, bisan ganon, ang dami-dami natin ginawang tama sa isang tao, magkamali ka lang ng isa. Di ba, ang dami nang sinasabi. Ganon tayo Amen. Kung kanina, ipinapakita sa statement ni Juan Bautista, yung humility, pagiging humble, na dapat meron tayo, the way we talk, the way we think, the way we act, dapat, sa pangalawang statement ng Diyos Ama na ipinapakita sa Gospel, dapat lagi natin sasabihin na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Para lagi nating nadidinig sa Diyos na nalulugod ako sa iyo. Very good. You are good and a faithful servant. Very good. Very good, Brother Toti. Very good. Kaya sagutin mo. Dito si Brother Toti. Sagutin mo na, Brother Toti. February, kailan ka na mag-guest sa Word of God? Okay? Ang nag-i-invite sa'yo si God, hindi ako. Okay? So, sumagot ka na. Okay? Para sabihin ni Lord, ito talaga si Brother Toti. Busy na busy sa face-to-face. Pero may time sa online para magbahagi, magpagamit sa mabuting balita. Okay? Lubos kanyang kinalulugdan. O, diba? Amen. Kapag tayo ay papahayag ng mabuting balita, ay kakakalugdot tayo ng Panginoon. Amen. Ito ngayon, ang ating battle. Our spiritual battle. Every day, every hour, every minute. Naglalaban tayo between good and evil. Ngayon, sa mabuting balita, naglalaban ng humility versus pride. God's will versus human will. Amen. Hindi tayo nagiging humble because of our pride. And our ego is the number one deadly sin. Our pride. Hindi tayo makapagpatawa ng ating kapwa because of our ego. Because of our pride. Kasi sinaktan niya ako. Kasi ginawan ko na nga siya ng mabuti. Minumura pa niya ako. Kasi, kapatid, kung ganyan ang pananaw at pag-iisip ni Kristo, sana hindi na lang niya tinuloy pagpapako sa krus. Amen. Kung hindi natin ma-feel na kaya natin maging humble, ang katapatan hambog. Pagiging hambog, laging tayong ganyan madali tayong magyabang But the humility, yung bang tipong nasa taol ka na, may dadalaw ng mga tao at sasabihin, nako, yung brother na yan, napaka-humble. Napaka-humble. Mas mahalaga pa yung kaysa sa ibibigay na
Ano ba tawag doon? Abuloy. Yung may marinig kang mga salita doon sa tao na patay ka na pero, di ba? Nakikita pa rin sa'yo si Kristo. Unlike pride, patay ka na, lilibakin ka pa ng tao. Sabi, buti na namatay yan. Walang kwentang tao yan. Walang kwenta yan, buti nga sa kanya. Hindi, patay ka na, milalait ka pa. Pwede na. 2 choices lang naman tayo sa buhay eh. We want to be humble. We want to be proud, bayabang. Humility, galing yan kay God. Ang pride, galing yan sa demonyo. Kaya nga, di ba naging demonyo si Lucifer, na ngayon satanas na, because of pride, gusto niya maging katulad ng Diyos. Gusto din niya sinasamba. Gusto niya rin magkaroon ng kaharian. Yung pride natin, babaan natin, paunti-unti, hindi naman nabibiglayan eh. Pero hanggang sana, habang bumababa yung pride natin, tumataas yung magiging humble natin. Sabi nga, di ba, decrease. Nagdi-decrease tayo sa kasalanan. Nag-i-increase tayo kay Kristo. Humility. Dapat yan ang ugali, karakter na pangarapin natin. Pwede kang sabihing mabait, masipag, responsable, matalino, maganda, any adjective. Pero merong matalino na mayabang. Merong responsable na mayabang. Merong mabait na mapang-api ng kapwa. Magiging mabait lang, depende kung may mapang-panilabang siya. Pero pag sinabi sa'yo ng tao, paka-humble mo naman, yun na yun. Si Kristo na yun. Kasi, pwede ka yung pagiging humble mo, magbubunga yun ng kabaitan, pagtulong sa tao, magiging responsable, magbubunga yan eh. Amen. Unlike ng pride, yung ego natin, tanggalin natin po yun. Hindi makakatulong sa atin. Dahil wala naman talaga tayo eh. Mahirap pa tayo sa daga. Tayo ay meron lang ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Wala tayo pagmamalaki. Kaya, the more na pinagpapala ka ng Diyos sa business mo, sa pag-aaral mo, kailangan, ibinabalik natin sa Diyos with humility to praise God. To thank God. Dapat bawat araw hindi natin nakakalimutang magdasal. Kung hindi mo pa kaya magbasa ng Bible every day, mag-pray. Huwag kakalimutan. Nakakain tayo, nakapagtrabaho tayo, from your house, from your home, to your work, to your ministry, nakabalik ka ng gabi, pagod na pagod ka. Be humble to thank God. Saying thank you to the Lord means humility. Saying sorry to the Lord means humility. And saying, I love you, Lord, shows humility. Pag hindi natin ginagawa yan, yung pride, nandito. Dapat ang pride, sa sabon lang, pride bar. Amen. Kaya, pinaninilay sa atin ng Panginoon, teka muna, hindi porke matagal ka na sa gawain. Ilang taon ka na ba nagpipreach? O ilang taon ka ng pare? Baka naman mataas na tingin mo sa sarili mo. Baka hindi ka na ma-approach ng iba. Amen. Ang di lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa pararoonan. Amen. Nagsimula lahat tayo sa wala. Unti-unti tayong natututo sa pamamagitan nga, di ba? Pakikinig. Sapagkat ang pakikinig, ang pananampalataya, simula sa pakikinig. Hindi pa nagkinig ka muna mga ganito. Sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Ha? Sabi ko nga sa inyo hindi porke abogado ka, teacher ka, ay hindi ako nakikinig dyan. Anong kwenta yan? Hindi, yung tao ang inaano mo, tinatakwil mo ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Yung nga bang, pag nag-Facebook live ako, habang nag-introduction ako ng opening song, nagsisend na ako sa mga group chat nung Facebook live ko, sa mga taong, sa mga ka-brother ko, ka-sister ko. Pag katanggap kayo sa messenger niya, ang swerte nyo, ang palad nyo, 4,000 yung aking Facebook friends, pero kayo yung araw-araw kong sinisend. Ganun kayo kamahal ng Diyos. Pagkatapos ninyo papansinin, babaliwalay nyo, hindi nyo share sa ano nyo, sa timeline nyo, sa group chat nyo. Ang Facebook live na ito ay isang piging. Online piging na kung saan ang Diyos ang naghanda ng kanyang spiritual na pagkain. Ang yoobang lingkod ay instrumento lamang. Dahil alam natin, napaka-konti ang gusto magkaroon ng desire.
to glorify God. Pwede nga lang 24 hours ako magsasalita dito to glorify God gagawin ko Pero syempre hindi naman pwedeng ganun. Amen. The desire of our heart, here to be only God. Are you humble enough? O baka naman naglilingkod ka lang sa simbahan, lay minister, lector, commentator. Pwede alam mo na, pag nakita ng kapitbahay, lay minister maglilingkod sa simbahan paglinggo, pag uwian, iinuman na. May kakilala kong gano'n. Di ba? Iinuman na. Di ba? Ito ba? Ang paglilingkod sa Diyos, magandang maglingkod sa Diyos yung mga ganyan, mga lay minister, lector, ba? Preacher, yun na. Pero, huwag natin kakalimutan ang sinabi sa Bible. Hindi lahat ang tumatawag ng Panginoon. Papasok sa langit, kundi yung lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. And we cannot follow the will of God if we are not humble enough. Yung bang tipong, Lord, opo, Lord, opo. Hindi ka mukha ng mga kabataan ngayon, ng mga anak, pag inutusan mo, wait lang, parang gano'n ginagawa natin kay Lord. Lord, wait lang masaya pang mag-adik-adik. Lord, wait lang masaya pang manlait ng kapwa, wait lang. And the other one is God's will versus human will. Diyan tayo nagkakaproblema kung bakit hindi tayo nagiging humble. Si Jesus na mismo, siya na mismo, nang siya nanalangin sa Garden of Gethsemane. Di ba sabi niya, malapit na siyang pahirapan, ipako sa krus. Halos dugo na napawis ang labas sa kanya. Pero sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo mangyari. Kaya tayo patuloy na nagkakasala, nabubuhay sa pagkakasala. Kasi lagi yung gusto natin ang nasusunod. Lord, gusto ko to. Ang tanong, gusto ba ni Lord yung buhay mo ngayon? Gusto ba ni Lord na nade-depress ka? Gusto ba ni Lord na nagnanakaw ka? Gusto ba ni Lord na ganito ka? Hindi. But because of our will, yung free will natin, sinasamantala natin. Diba? May free will kasi tayo Yung free will natin, hindi lang natin nagagamit sa isang pagkakataon. Ano yun? Yung free will na yan, hindi natin nagagamit pag tulog tayo. Pag tulog tayo, hindi natin magamit yung free will natin, hindi tayo makapili ng panaginip. Hawak ni Lord ang buong buhay, kaluluwa, spirito, free will natin. Kaya nga, pag nagising tayo sa panibagong umaga, we have to thank God, we have to praise God. Thank you, Lord. Nagalit ako kahapon, pero gising pa rin ako. We have to forgive. Kasi pag hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kung anong takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, yun hindi na eksaktong takalan. Sabi nga, yung puwing mo, tingin ka ng tingin sa kapwa mo, mas malaki pala yung puwing sa mo. God's will. Yung bawat gagawin natin, sasabihin natin, teka muna Lord, gusto mo ba to? Lord, hindi mo gusto to, no? Lord, gusto ko mag-abroad. Gusto ko mag-Japan, Lord. Gusto ko kumita ng mga, ano ba tawag doon sa pera doon? Iyan ba yun? Sige na, Lord. Gusto ko na. Gusto ko to, Lord, ako. Watch the word, ko. Ako mine. Ako. Kaya tayo nagdi-distrasya kasi puro ako tayo pag mag-decide, it's according to our emotion Hindi ba ganyan tayo mag-decision? According to our emotion. According to our dreams. Kaya nga maganda nakakarinig tayo lagi ng gospel. Kasi nare-remind sa atin na, yun ang gusto mo, yun ang pinapanalangin mo, pero eto gusto ko anak. Mga anak, sabi ng mga magulang natin, aral mo na mabuti, huwag mo na magbo-boyfriend. Si anak naman, teka muna, anak nilala ako love ko siya Hindi na nasunod yung gusto nung magulang yung anak mo. Nahulog tayo sa patibong na kasalanan because lagi tayo nakatingin sa gusto natin. Likas po tayong makasalanan Likas tayong weak. Tawag ng laman. Di ba? Hindi kasi. Kaya kailangan pinapalakas natin ang spiritual connection natin sa Diyos. God's will. Ay tinatanong ni Lord, sa araw na ito o kahapon, ilang God's will ba ang nasunod natin? Amen. Actually, kamukha ng galit mo. Sabi sa Bible, natural sa ating tao nagagalit Sino ba namang hindi nagagalit? Ang sabi ng Lord, pag nararamdaman mong galit ka na, kabig ka na, bawi ka na, isipin mo na kagad na, relax. Amen. Relax. Focus to God.
Minsan nahirap gawin yun, no? Magalit ka. Pero salamat sa Panginoon, nire-remind tayo. Ito yung gusto ko eh. Di ba? Di ba may kamukha ng pagpatay? Maraming tao pumapatay dahil sa pera. Dahil walang pera, nagnanakaw. God's will ba yun? Hindi. It's human will. Paano natin malalaman kung God's will? Siyempre, kailangan busog tayo sa salita ng Panginoon sa paalala niya. Kaya nga may Bible eh. Kaso, yung linggo lang tayo nakikinig ng gospel eh. Tapos paglabas, tatanong agad saan mall pupunta. Nakalimutan yung gospel. Amen. Pag tinanong sa'yo, ano ba yung gospel nung Sunday? Di ba wala? Baka mas natandaan pa, ano ba yung pinuntahan naming mall nung Sunday? Amen. Dapat po, ang salita ng Diyos, nasa puso natin. Kung pwede nga lang, di ba, sinasuggest ko, kahit once a week lang magkabisado ka ng verse. Kasi yung verse na yan, yan ang magiging sandata mo sa panunukso ng diablo. Spiritual ano yan eh, food natin eh. Spiritual protection natin eh. Kasi ganyan ang ginagawa ni Jesus, di ba? Nung tinukso siya sa hilang 3 beses, anong laging sinasabi niya? Nasusulat. Nasusulat, yun lang sinasabi sa diablo, no? Sinabi ng diablo, gawin mo ngang tinapay ang mga bato na yun. Anong nasabi niya? Nasusulat, nasusulat. Tayo, ano nasusulat sa atin? Wala. Ano tayo? Ngipin sa ngipin, mata sa mata, oh. Naway mo ako, din kita. Ginawa mo ako ng masama, din kita ng masama. Mas masama pa. Ay, pumasok na naman yung pride to, wala na naman humility. Following the God's will, magbubunga yan ng humility. Having humility, susundin mo ang God's will. Magka-partner yan, magka-love team yan. Kapag ikaw humble, kita sa'yo na sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. At pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, nakikita sa'yo ang pagiging humble. Hindi siya pwedeng mawala. Amen. Kaya pag nilayan din natin, kamusta na ba buhay ko ngayon? Ano na ba kung so 1 to 10? 1 to 10 scale. Kamusta na ba yung humility ko? Nasa 5 ba? Nasa 4? Nasa 2? Ano ka mas masama kung wala? Yung pag-follow ng God's will. 1 to 10 scale. Si God naman, alam naman yan. Araw-araw ba nasa show natin? Nafa-follow ba natin ang God's will? Or puro human will? Human will. Igagamit ba natin yung free will natin to glorify God? Hindi. Nawa magkaroon po tayo ng nabinihan tayo ng Diyos sa gospel ngayon. Na talaga pinagdidiran ng Panginoon na sa buhay natin, maging Juan Bautista tayo na humble. Para sa ganon, ang boses, ang tinig ng Diyos sabihin sa atin na pagdating sa langit sa araw ng paghukom, you are a good and a faithful servant. Amen. Kaya po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin ng aming pagiging humble, ng pagsunod sa iyong kalooban. Dami namin ginawa, Lord, ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, na nasaktan ka namin. Paalala mo sa amin, Panginoon, na nabubuhay kami. Una sa lahat, upang paglingkuran ka, pasalamatan, i-glorify. Ikaw dapat ang sentro ng aming buhay. Na mawala na ang lahat, Lord, huwag ka lang. Sapagkat ang ino-offer mo ay isang buhay na napapayapa, buhay na ganap at kasiyasiya. Dalangin ko, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon na may mga tataas na pride. Touch them, O Lord. Pakita mo sa kanila, sa amin, lalo na sa mga pagkatang tumataas ang pride namin. Lord, kayo isang Diyos na puno ng kababang loob. Wala kami pagmamalaki Panginoon. Always pray na yung God's will lagi makapangyari sa amin. And please pray for this Facebook Live program. At namayan ng Diyos, ingatan ng Diyos, ang iyong lingkod, physically, health, and of course, the wisdom. Lord, thank you so much sa ups and downs, sa sadness, sa happiness. Hindi ka nawala sa Facebook Live na ito. Words aren't enough to describe how good you are.
tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sa mga pagkakataon na down tayo, depressed tayo, nandiyan siya. Siya lang. Ang mapagsasabihan natin ng ating mga heartaches, problema. Lord, I pray sa buong mundo na patuloy na lumaganap ang pagtaas ng pride. Lumalaganap ang pagtaas ng human will. Sana magbago na po kami lahat at makita namin your perfect will. Ama namin, sumasalamat ka. Sambahin ang ngalan mo sa aming ang kaharian mo. Sa buong loob mo, susugot pa para sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kami pahintuin sa tukso. Nandiyan niyo po kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng Anak Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon muli sa mensahe mo. Sige Lord, please dagdagan niyo po yung aming faith na humble everyday, di ba? Humble, humility at may para sa atin ni Lord, tsaka yung God's will. Kung di niyo pa naabutan na pag-uumpisa ng Gospel, Saturday Gospel, pwede po kayo pumunta sa Facebook account ko. Nandun po yung mga nakalipas na Gospel. Salamat sa Diyos, no? Na sa tulong niya na nakukumpleto ko yung January 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gospel. Salamat sa Panginoon. Sana 365 days kumpleto yan. At sana yung mga guest preacher na inimbitahan ko, tumugon na kayo sa online pagpapahayag ng mabuting balita bilang pagpapakita ng kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. And of course, punta po kayo sa YouTube channel ko. Subscribe na lang po. And of course, kung gusto nyo na masama sa closing prayer, Thanksgiving, PM nyo po ako. Masama sa group chat, PM nyo din po ako. Amen. And of course, huwag natin nakalimutan na being humble, tayo ay lupa lamang. Lupa lang tayo, no? Alam mo, dust to dust. Wala tayong dapat ipagmalaki sa Panginoon. Magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa na mula. Ang buwis ng iyong kawan
yan. Nag-show lang yan ng humility, no? Na kahit anong meron tayo, mayaman kami o whatever, lahat tayo 6 feet under the ground lang naman lahat ang pupuntahan natin. Amen? So, pangarapin natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon. And of course, the Great Commission, Mateo chapter 29, verse 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhin niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Share the gospel for the glory of the Lord. At kung loloodin ng Diyos ang January 7, 2024, Sunday Gospel. Muli, alas 6 ng umaga, sama-sama tayong kinig ng mabuting balita bilang kapagkain nating spiritual. Amen. To God be the glory.